Hello everyone! Welcome back to our channel. So for today's vlog ay ang iba-vlog naman natin ay yung aming experience during our medical. Yes, no? Sa St. Luke's. Yan nga pala si Stacy, oh. Nandito kami sa playground. Malapit sa amin. Ayan. Konting pasilip lang. Naboboard na siya eh. So, ayan. So, about XLEC, guys. How to get an appointment. Go to the link. Try namin ilagay sa description sa baba. Yung link nung XLEC. So, first, schedule medical until Friday. Yes. Huwag kayong i-schedule ng Friday and Monday kasi babalik kayo ng Monday. Oo, so lalo kung malayo yung place nyo. Right, Lance? Yeah. And also, kasi, siguro, ayaw naman natin, no? Pero syempre may mga, paano kung pag pinabalik ka pa na, ang tawag doon? Sputum ba yun? Yes, diba? Oo. So, 2 days medical siya, guys. Okay? So, dapat magkadikit yung days na nyo. Yeah, actually, naman kasi, 2 days naman kasi siya. Kasi nga, yung result mo, diba? Tsaka, for sure, kasi pinapapalik ka pa kinabukasan for the result. Yes. So, 2 days schedule siya. At sana, syempre, wag sanang, wala kayong makuwang slip na yellow. Kasi kung gano'n, maka 3 days or more kayo. Pero alam ko wala nang yellow ngayon. Puro white na ngayon. Sabi. Okay. Yeah, I think it's just siguro yun. Siguro yung discrepancy na lang nila kung paano yung paano yung pagkabigay. Paano yung pagkabigay nila ng note, yung mga yung parang kung babalik ka pa for another exam or hindi. Documents needed. Ilalagay ko na lang dyan sa description. Dali. Parang meron akong copy niyan eh. Ayan guys. Yung schedule guys, first is yung confirmation email schedule. So, ipiprint nyo yun. And then yung attached process flow. Ano yung attached process flow? Kung ano yung mga sunod-sunod na gagawin ko during the medical. So, next is yung passport nyo. Syempre, yung original. And also, yung 2 photocopies of biographic data, actual size, with signature page. Yung passport nyo yun, guys, actual size. Parang sa may biometrics nyo. Ayun. Tapos, next, third is fourth na pala. Yung vaccination records nyo, kung meron. So, tayong matatanda, alam ko wala kaming dinala din. Pero si Stacy, yung anak namin, nagdala kami ng vaccination, tag dito? Record niya. May baby book siyang dala, pero ang pinagawa namin sa doctor niya, medical certificate talaga. Nakasulat na doon, sunod-sunod yung mga binigay na vaccine sa kanya. Tapos may pirma niya and may date kung kailan niya ginawa. Ayun. So, next is yung COVID vaccine certificate kung meron kayo. And then, kung yung yung P4 letter nyo, of course, yung NVC interview appointment letter nyo. Next will be yung DS-260 confirmation page. Okay. So, nauuna naman tong nauna yung natin, yung medical natin bago sa medical before bio. Oo. So, online payment receipt kung nag-online payment kayo. Pero pwede rin naman magbayad doon mismo sa SLEC. Kami, doon na kami nagbayad ng namin, medical namin. Yeah, pagkapasok pa lang, magbabayad ka na. Oo. Yeah. And stay. You go here only. So we can see you. Come on. So magkano ba yung ating go there. medical? So during our time, it was March 26 yata. Oo, no, and 27. So for adult, 28,650 pesos ang isa sa amin.
And sa bata naman is 13,910 pesos. Ang alam ko guys, tumaas na. Tumaas na siya. Yes, ilalagay na lang namin dyan below kung magkano na yung updated parang ano tumaas siya ng 29,000 something. Yeah, tumaas siya ng 1,000. Na. Oo. Okay, next will be Daming bata. your date of medical. Yun nga, date of medical namin is March 26 and 27. So, preparation, si Stacy, nag-antibiotic siya actually, nag-azithromycin siya. Kasi, malala yung ubo niya. Actually, nakadalawang antibiotic na siya and then hindi pa rin siya gumagaling. So, pinag-azithromycin na siya ng pedya niya. Buti naman, gumaling na siya before. Sakto, no? Oo, before, medical. Pero 2 weeks na siyang may sipon. Basta yun. Kami naman, hindi naman kami uminom ng Bear Brand. Hindi rin kami uminom ng Flumosil, which is ginagawa ng iba tong mga to. Also, azithromycin, hindi rin kami nag-take ng ganon. Kasi, hindi naman tayo inuubo that time. No? Oo, yun. So, next will be yung SLEC location. Saan ba yung SLEC location, loves? Ermita, tama. Ermita pala, yes. Yeah. Sa Ermita, yeah. So, kung magko-commute kayo, yun. Diba? Sa Ermita. Sa UN siya malapit. UN station. Basta i-ano nyo lang. Or kung mag-taxi kayo, yun lang. Alam naman nila, SLEC. Or since mag-grab kayo, syempre may na yan. Diba, may destination na kung saan kayo idadalhin ng grab driver. Search nyo lang yung SLEC, Ermita. Next is yung hotel namin. Wait lang. Next yung hotel namin, kung saan kami nag-stay is yung sa Paragon Tower Hotel. Ayun, no? Ay, hindi pala kami March nag-medical. February pala yun. February 26 and 27. So, sa Paragon Hotel, kami nag-book. And, yung 1 night namin is 2,008 pesos. Nag-book ako sa booking.com. Pwede rin din kayo mag-book sa Agoda. So, piliin nyo na lang kung ano yung mas mura siya nun, no? Mas mura yung makuha nyo per night. Oo. Ayun. Tapos, show the hotel. Ayan. Pakita ko na lang yung hotel kung anong itsura nung tinuluyan namin. Okay? Ganyan na lang. Yung actually yun yung pinakamalapit kasi walking distance. Play ko lang yung Yeah. Problema naman kasi na hindi kumbaga nung nandun tayo, may mga doctors pala na nakapark doon sa pinaka-parking area ng Paragon Hotel. Kumbaga they own the spot. Kasi nung nagpark ako doon, yung mismong ang tawag doon, yung security guard or yung pinaka nila, tawag doon, bellboy or what, sabi na bawal pong magpark kasi yung pwede pong magpark ngayong gabi pero dapat po by 6 AM kinabukasan kailangan alisin yung mga sasakyan. Yun lang yung hassle doon kasi nagising pa ako ng maaga. Although yung appointment natin what time na, pero nagising ako mas maaga para lang maghanap ako ng parking lot sa tabi lang. At sakto-sakto naman may parking aid sa mismong municipality, no, para pero legit naman sila. Magbibigay naman sila ng ticket or ilalagay nila yung ticket sa mismong windshield mo. Oo. Yeah. Okay, next will be yung distance hotel to SLEC. So mga lang to, wala pang 10 minutes to walk and wala ding, basta ganun, malapit lang siya. Siguro hindi ka lang talaga makakapag-drive along the road dahil may mga one way, ganun. Pero Waze nyo na lang or Google Maps, yun. So, parking fee will be, ayun na, nasabi mo na, no? Kung magkano? Yung sa medical? Oo. Actually kasi, depende, pero kasi yung rate ng mga boy, umaabot ng 300. Oo. Ang mahal. Pero kumbaga kung wala ka ng choice, mga konti. Oo. Kung wala ka ng choice talaga, mapapabili ka kasi yung pinakamalapit na pwede kang mag-park. Pero para sa akin, mas okay din kung ayaw mong bayad ng malaki, no? Oo po pala doon. Punta ka lang, mamaya. Punta ka lang ng Robinsons Manila.
tawag doon kapag yung appointment mo kapag ano na, di ba? Pero Tapos na, pang ano tapos lang. na, oo. Malapit lang siya. Yeah, pero pag syempre may hotel ka, punta kayo sa hotel mo. Kasi unless gusto mo magbayad ng overnight sa Robinsons Manila. Mm-mm. Pero yun, other than that, mas maganda, doon ka lang mag-park kasi mas mura. Tapos once you're done with your appointment, pasok na lang kayo, doon kayo doon kayo na mag-lunch or what. Oo. Or pati dinner na, di ba? Tapos, yun, okay naman siya. And then, same thing, kinabukasan. O yun, try mo maghanap ng mas malapit siguro. Tsaka mas mura, or kahit hindi ganun kalapit, basta mas mura. Mas preferred talaga pag ano. Ayun. Okay, next natin ay ano ba? Okay, let's talk about our SLEC experience na. Gusto ko lipat tayo kasi medyo maingay. So, let's talk about our SLEC experience na guys. Lumipat kami kasi medyo maingay yung mga bata doon. So, yung day 1 namin is February 26, Thursday yun guys. 11 AM yung schedule namin. So, 10:30 AM pinapasok na kami sa gate. And then, 10:45 pinapila naman kami to enter SLEC. So, yun, nakaupo kami doon sa may bandang gate. After that, tinawag na yung pangalan na, tinawag na yung time ng schedule namin. And then, after that, pinapasok na kami doon sa loob mismo ng SLEC. And then, next nun, pagpasok namin sa loob ng SLEC, first is yung photo room. So, nakapila ulit doon sa loob, nakaupo naman kayo. And then, after noon, pupunta kayo, after ng picture for SLEC, doon sa cubicle. Actually, doon pa lang sa picture, nila, di ba, nagtatanong na sila ng mga information. Yung basic information, wala naman. Sina-check nila, ikaw ba talaga si Dale? Ikaw ba talaga si ganito? Para baka mamaya mali ma-picturean nila, no? So, yung cubicle, yung sa cubicle naman, tatawagin yung nyo, yung number nyo. For example, is yung R number 41. Ano na nga ibig sabihin ng R? Regular. Or US regular number 41. Ayan. Same floor lang yun yung photo room, no? So, sa yun? Sa ground floor. So, we went to cubicle J. So, 12:43 PM natapos yun. Guys, yung sa cubicle pala, chinek lang yung mga documents namin doon. To identify, Yeah, to verify na ikaw talaga yon. Tsaka tinanong din nila kung ano yung kung ano yung purpose mo sa pagpunta. Yes. And then yung fourth na ginawa namin is napunta na kami sa cashier sa 5th floor. Pagpunta namin sa 5th floor, ayun, nagbayad na kami guys. Tapos after ng magbayad, pupunta ka sa 4th floor for laboratory. So, pipila doon. Sa adult, IGRA and syphilis yung gagawin. And then, yung sa child naman is IGRA only. Ayun. So, yung 3rd floor is chest x-ray. Adult lang yon. So, 1:05 PM kami doon nag-start na maghintay, nakapila. Tapos, para sa babae, sa mga mag-x-ray na babae, magpapa-x-ray na babae, itaas lang yung buhok. Dapat hindi umaano sa likod mo yung buhok mo. Tapos, remove lang yung bra and shirt. Tapos, mag-gown na kayo. No need to remove your pants of course. Tapos, yung pang-pito na ginawa namin ay pumunta ulit kami sa 5th floor for physical exam. And then, doon, binipi kami. Then, I check up. Ayun. So, mga 1:36 PM na yon. After ng I check up, doon din, no, sa floor na yun, no. Nag-wait na kami doon sa doctor na magpi-physical exam siguro sa amin that time. So, mga 1:30 something na yon. Tapos, Kung kasi pag physical check talaga, magtatanggal ka ng damit. oo. Pero lang yung underwear mo. Tatanungin ka muna yung identity mo, no? Doon sa may doctor. Tsaka kung may piercing ka, kung may tattoo tattoo ka. Kung may tattoo ka na, I think, okay lang naman kung may tattoo. Pero tinatanong lang kung how many years kang munang meron tattoo. Parang gano'n. Also, tinanong din nila kung meron tayong history ng ng suicide,
ganyan. Kung na-depressed na ba, ganyan. Depression, ganun, kung stable ba yung mental health mo. Yes. Ayun. So, tsaka syempre yung history ng health mo, comorbid, kung meron man, ganyan. So, after nung kay Doc, yung bata naman, pag i-check, kasama naman yung parents. Yung anak namin, naka-panty lang siya that time, so chinek lang yung kanyang din. Tapos tinanong-tanong din siya. Oo, kung yung pangalan, age, birthday, ganyan. Kung may ubo siya, kung may sakit siya, kung may problema siya, ganyan. Parang nagkukwentuhan lang sila ng doctor actually. And then, bumalik kami sa second floor naman. Pumunta kami ng second floor after the doctor for immunization. Interview lang yun guys. Wala pang nangyaring immunization. Tapos, after na, doon malalaman kung ano ay, tinatanong nila kung ano yung mga nabigay sa inyo before the medical, kung na COVID vaccine kayo, ganyan, yung sine-check din nila yung yung baby book ng anak nyo, o kaya yung medical certificate na naka-indicate doon yung mga immunization given sa kanya. Guys, yung importante yun kasi meron yung iba na iwan nila. So, babalik pa sila para At saka, pinapabalik ka kinabukasan para din sa immunization. Oo. So, kaya may day 2. Kung di nyo makontak yung mga doktor nyo, hanapin nyo na yung number, ganyan. Tapos, tawagan nyo na kung pwedeng i-email na lang. Kasi yung sa amin, in-email na lang din naman. Yung digital lang siya, digital signature lang din siya. Ayun. Next is, instruct na kami to go back tomorrow daw, sabi niya nun. At 3 p.m. pa kami guys, pinapabalik. So, ayun lang, natapos na yung medical namin ng 4 p.m. Oo. 4 p.m. kami natapos ng first day of medical. Okay? So, second day na tayo. I hope nagkakaintindihan tayo kasi medyo nadidistract ako dito sa mga bata. Tinitignan kasi din namin yung anak namin. Syempre, baka mamaya dyan, pumapano. Ayun, habang nagbablog si mommy at daddy. So, next ay yung second day na natin. So, 3 p.m. yung namin, yung schedule namin. 2:30 p.m. pa lang nandun na kami. So, 3 p.m. nasa second floor na kami for immunization. Tapos, natapos kami ng 3:30 p.m. Ganun lang kabilis. Actually, nag-vaccine sa akin, hindi masakit. Hindi mabigat yung kamay. Actually, na-late pa nga tayo nun eh. Hindi tayo na-late kasi 2:30 tayo nagpunta dun. Tapos 3 p.m. tayo. Parang pinaakyat, di ba? Medyo pinahintay pa tayo. Oo. Hindi kasi, pero pwede ka rin mas maaga para agad kang matawag. Okay, next. Ang binigay ay DPT, tetanus toxoid, measles vaccine. Ayun. Tapos, yung medical will send to US Embassy nun. Wala silang ibibigay sa inyo na kahit regarding your copy. Yeah, oo, any sasabihin lang records. sa inyo na okay na yung medical nyo. You may proceed to your interview. Ganun na lang. Especially confidential din yung may syphilis na papag-extract nila. Oo, kaya siguro. Ang result nun, yun, hindi talaga nila binibigay. So, next, yung immunization naman na given sa inyo, i-email naman sa inyo yun ng SLEC. Tapos, applicant don't have a copy of medical. Ito nga, vaccine will be given or sent to you via email. Hindi daw sila nagpo-provide ng hard copy, automatic send na daw yun sa US Embassy and wala na daw dadalhin regarding sa medical nyo. Sa mga for sputum naman po, alam ko po ina-advise sila na bumalik kinabukasan or sa day 2 nila for collection of sputum. So, 3 consecutive days po yun, alam ko. Sa pagkakaalam ko ha, so ayun. So, if for sputum test din po kayo, mag-proceed lang po kayo sa US Embassy for interview date nyo and inform them regarding your medical po. So, if mag-negative naman po kayo sa sputum test, usually 8 weeks daw po bago ma-release ang visa. Yun po ang sabi nila.
So, depende rin siguro sa pagpa-process yung nag-handle sa inyo yun, no? So, kung mas maaga, mas maganda, di ba? Pero ayun, so disclaimer lang po sa lahat ng sinasabi namin. We're just sharing our experience po. And regarding po sa pag-release ng visa, yun po ang sabi nila. Okay? Para lang po may idea tayo, no? Baka mamaya mag-expect kayo ng 2 weeks, di ba? Okay, mag-book na kayo ng ticket. Okay. So next is yun lang ang aming experience for SLEX. So wakas nakagawa din ako ng vlog about this. Kasi nandito na kami sa US, pero ngayon lang namin ginagawa itong vlog na Kasi nakagawa na tayo. Hindi, iba yung nagawa natin. Okay. Delete pa yun eh. Mag-vlog pa kami ng isa dito. Total, maganda yung spot namin dito. So guys, yun lang. Kung nakaabot kayo hanggang dito sa dulo ng video na ito, thank you so much sa pagwa-watch sa amin ha. Sana po i-support yung channel namin, and kung meron kayong mga suggestion na vlog, i-comment nyo lang po sa babayan. Kung gusto nyo po magpa-shoutout, i-comment nyo lang po sa babayan. Alam nyo guys, kami before, habang naghintay kami ng aming priority date, nanonood-nood lang din talaga ako ng mga ganitong YouTube channel about sa pagpaprocess ng US visa under EB3 visa, especially yon. Malaking tulong Tagal na natin hinintay. Yeah, malaking tulong yung mga napapanood namin, and time to time nagkakaroon ng bagong information from kunwari napanood ko sa ganito, si ganito naman na isa, iba yung may nadagdag pa siya na ibang info, kaya maganda rin yung nanonood ng mga vlog din talaga guys. Yeah. Yun lang guys. So panoorin niyo yung next vlog namin, which is yung interview date namin guys. Oh my god. Thank you, Lord. Okay. Yun lang, guys. Thank you for watching. Bye!